Isang mapagpalang araw sa ating lahat mga kapatid. Narito po tayong muli sa ating morning devotion, Grab Food for the Soul, our daily dose for the nourishment of our soul. Simulan po natin ang araw sa pagbubulay nang makalakad tayo sa isang mapayapang pamumuhay. Ang pamagat po ng ating pagbubulayan sa umagang ito ay Si Lord ang May Control at ito po ay part 1. Ang ating batayang talata ay masusumpungan po sa Roma chapter 8 verse 28 at ito po ang sinasabi. Alam natin na ang lahat ng mga bagay ay magkakalakip-laki na gumagawa para sa kabutihan nila ng mga umiibig sa Diyos, sa kanila ng mga tinawag ng Diyos ayon sa kanyang layunin. Hayaan niyo po akong basahin po ito sa Ingles. And we know that in all things God works good of those who love Him, who have been called according to His purpose. Salamat at purihin ng Diyos sa ating pagkabasa at pagkarinig ng Kanyang mga salita. Daling sabihin, kayang tanggapin, ngunit mahirap gawin. Ito ang mga salitang sumasagi sa ating isipan kapag nababasa natin ang Roma chapter 8 verse 28. Lalo na po kung dumadaan tayo sa mga challenges ng buhay,
At ito ay patungkol sa ating mga pangangailangang pinansyal o mga pampamilya. Mahirap po talagang unawain kung bakit natin kailangan pang dumaan sa ganitong mga pangyayari kung tayo ay itinuturing niyang kanyang mga anak. Ganito rin po ba ang inyong tanong? Kung ang Diyos ang tunay na nagmamay-ari sa lahat ng mga bagay dito sa sanlibutan, bakit hindi na lang niya ibigay sa atin ang ating mga pangangailangan? Bakit nga ba pinahihintulutan niyang maranasan natin ang mga pangit na pangyayari kung talagang mahal niya tayo? Pagbulay-bulayan po natin ang tatlong mahalagang aral sa ating buhay mula sa ating paksa na si Lord ang may control, at ito ay part 1. Unang-una po, may layunin ng Diyos sa ating buhay. Ang linaw po ng kanyang pangako sa Jeremiah chapter 29, verse 11a, sapagkat batid kong lubos ang mga plano ko para sa inyo, mga planong hindi ninyo ikakasama, kundi para sa inyong ikabubuti. Untakin po natin yon. Ang ating dakilang Diyos ay may magandang plano para sa buhay mo at sa buhay ko, at ito ay para sa ating ikabubuti. Kaya kung tayo ay dumadaan sa isang matinding pagsubok sa ngayon, at alam natin sa ating puso na talagang sumusunod tayo sa Kanya, huwag po tayong matakot dahil ang Diyos ang may kontrol ng lahat ng ito, at ito ay naaayon sa Kanyang layunin. Maaring maalala natin na dumaan tayo sa pinakamasakit at pinakamalungkot na pangyayari sa ating buhay. Ngunit humuhugot tayo ng lakas sa Diyos, inilalagay natin sa gitna ng kanyang palad ang ating buhay. Maliwanag ang kanyang mga pangako sa atin. It is my will for you to be sanctified. I am preparing you for a new vision and a new purpose. Panghawakan natin ang malinaw na pangakong ito at sa tulong ng Diyos pagtatagumpayan natin ang anumang sitwasyon. Pangalawa po, nililinang ng Diyos ang ating pagkatao. Natatandaan po ba natin si Joseph? Siya po ay anak ni Jacob sa unang libro ng Biblia sa Genesis. Ipinanganak siya sa isang malaking pamilya na may nangyayaring favoritism at sibling rivalry. At dahil po dito, naging biktima si Joseph ng bullying ng kanyang mga kapatid at ng human trafficking. Hindi pa natapos doon. Kung natatandaan po ninyo, nakulong din siya ng 2 taon dahil sa tinanggihan niya ang panunukso at alok ni Mrs. Potiphar. Subalit sa lahat ng mga pangyayaring ito sa kanyang buhay, nagpatuloy siyang humawak sa katotohanang may layunin ng Diyos sa lahat ng nangyayaring ito sa kanyang buhay. Ang mga masasamang pangyayari ay paghahanda lamang pala ng Diyos sa kanya para sa isang dakilang gawain. At ito ay ang maging Prime Minister ng Egypt at ang iligtas ang kanyang mga kapatid at bayan ng Israel mula sa isang matinding tagutom. Pangatlo po, tayo ay dinidisiplina ng Diyos. Ayaw man nating aminin minsan, ngunit maaring may prinsipyo ang Panginoon na hindi natin sinusunod, kaya tayo nakaranas ng mga problema sa buhay. Sabi nga po sa Hebrews 12 verse 6, sapagkat dinidisiplina ng Panginoon ang mga minamahal niya at pinapalo niya ang itinuturing niyang mga anak. Tulad ng isang nagmamahal na ama, dinidisiplina at pinapalo rin tayo ng Diyos kung pinipili natin ang kasalanan at lumalayo tayo sa kanyang layunin. Ginagawa niya ito dahil sa kanyang pagmamahal sa atin at dahil hindi siya natutuwa na tayo ay pahirapan. Kapatid o kaibigan, ano sa tingin mo ang dahilan kung bakit ka nasa ganyang kalagayan? Ito ba ay one of the above or all of the above? Lagi po tayong magpasalamat sa lahat ng tagumpay na ipinagkakaloob ng Diyos sa ating buhay at patuloy na magtiwala at panghawakan ng kanyang mga pangako. Kung tayo man ay dumaraan sa anumang uri ng pagsubok sa ating buhay, lalo nating ipagsiksikan ang ating sarili sa ating Panginoon. Ang masarap
sa pagiging anak ng Diyos, may katiyakan tayo na siya nga ang may hawak at ang may pahintulot sa mga pangyayaring dumarating sa ating buhay. Hindi natin kailangang mawalan ng pag-asa o manlupaypay o magalit. Hindi rin natin kailangang maghiganti. Kailangan lamang po nating isuko ang ating sarili sa ginagawa ng Panginoon at maghintay sa kanyang gagawin. Kaya ano man ang kinalalagyan natin ngayon, tayo ay huwag matakot at huwag mawala ng pag-asa dahil lagi po nating tandaan, ang Diyos ang may control. Tayo po'y manalangin. Ama, maraming salamat Lord dahil kayo ang may hawak ng aming buhay, dahil kayo po ang may control, Ama. Wala pong imposible sa inyo, Lord. At sa panahon, Lord, na kami ay dumaraan at talagang humaharap, Lord, sa mga pagsubok ng buhay, Ama, alam namin na katulad ng inyong pangako, hindi nyo kami pababayaan at hindi ninyo kami iiwanan. Kayo po ang nagbibigay ng lahat ng meron kami. At kayo rin po, Ama, ang naglilinang at naglalagay po ng pagbabago sa aming mga buhay para po sa aming kabutihan at para po sa katuparan ng inyong layunin. Ama, maraming salamat sa umagang ito, Lord, sa panibagong pagkakataon, Ama, na kami ay makatanggap ng inyong mga tagubilin, Lord, at inyong mga pagpapaalala sa amin, Lord, sa pag-asa na dinadala ng inyong mga salita. Ama, i-bless nyo nga po ang bawat isa sa amin, Lord, na sa aming mga gawain sa araw na ito, sa mga magsisipasok, Lord, sa eskwela at sa kanilang mga trabaho. Nawa po, Lord, kayo ang aming makasama, Lord, at maghatid sa amin at magdala sa amin pauwi sa aming mga tahanan na ligtas at mapayapa. Maraming salamat, O Lord, sa patuloy niyong paglilinis sa aming mga pagkakasala. Kami, Lord, ay inyong patawarin sa lahat ng aming mga pagkakasala at kahinaan, Lord. At inaasahan po namin, Ama, na ang inyong banal na Espiritu ang patuloy, Lord, na gagabay sa amin at magbibigay ng kaliwanagan, Lord, sa aming mga daan. Maraming salamat, Ama. Ang lahat na ito ay aming idinadalangin sa makapangyarihang pangalan ni Jesus, ang aming Panginoon at tagapagligtas. Amen. Papuri at pasasalamat sa Panginoon. Salamat po sa ating pagbubulay-bulay, sa inyong pagsama sa umagang ito. At a friendly reminder po sa bawat isa sa atin, be Christ-like in your workplace today. Humayo po tayo at maglingkod.